Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay binigyan ng panibagong araw, ng panibagong taon. Hindi magiging mabuti, maganda at mabunga ang bagong taon na ito kung tayo ay mag-isa lang, kung tayo ay lalayo sa Diyos. Makukumpleto ang taon na ito kung mananatili lang tayo sa ating makapangyarihan, mabuti at mapagmahal na Diyos. Ating pinagdiriwang sa unang araw ng bagong taon ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Sumunod tayo sa halimbawa ng ating mahal na ina na nanalig sa Diyos. Binigay niya ang buong sarili niya sa Panginoon at naging matiisin siya sa napakaraming pagsubok sa kanyang buhay. Ang pagtanggap ng pagpapala sa Diyos ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga iba't ibang pagsubok at hirap sa buhay. Asahan natin na sa panibagong taon at panahon, nandyan pa rin ang mga maraming suliranin. Pero alam natin, dahil sa ating pananampalataya, makakayanan natin ang lahat at malalampasan sa tulong ng grasya ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo nagkulang, tayo'y nanatiling nagkakasala, at tayo ay hindi naniwala, nakapiling natin ng Diyos na tumutulong sa atin. Hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad para makita tayo muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipinalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyo'y pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos sa Ama. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungo Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't
isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtataka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilahan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ito, ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Merry Christmas po. Happy New Year po sa inyong lahat. Handa na po ba kayo para sa bagong taon? Magandang tanong, paano ba natin uumpisahan ng tama, ng mabuti, at ng maganda ang bagong taon? What is the best way to start the new year? Marami po nagsasabi, magsuot ka daw ng swerteng kulay ngayong bagong taon. Ano po ang swerteng kulay ngayong 2025? Color mocha or brown. Alam niyo po ba yon? Bakit po mocha? Bakit brown? Kasi ayon po sa mga Chinese, ang year 2025 po ay year of the wooden snake. Dapat daw po kamukha mo yung wood, yung puno para swertihin ka. Kayo po, nakasuot na ba kayo ng mocha? Meron ka na bang kulay brown na damit? Wala pa. Ala, hindi kayo saswertihin. Pero alam niyo po, kung talagang Katoliko ka, kung talagang Kristiyano ka, kung talagang nananalig ka sa Diyos, hindi ka naman dapat naniniwala dyan sa mga pamahiin. Amen? Kasi kahit na balutin mo ang iyong katawan sa kulay mocha or brown, kahit na maligo ka pa ng chocolate, kahit na pinturahan mo yung bahay nyo ng kulay brown, pero kung tamad ka pa rin sa susunod na taon, wala pa ring darating na grasya at pagpapala sa buhay nyo. Amen? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? In the book of Proverbs, we read, lazy hands makes for poverty. Look at that. Ang mga tamad, hindi pinagpapala. Alam niyo po kung sino yung mga yumaman ngayong bagong taon? Yung mga nagtitinda ng damit na mocha at brown. Pero tignan niyo yon, no? Matalino sila. Kaya pinagpala sila kasi may ginawa sila. Kumilos sila, nagpawis sila, nagtrabaho sila. Wala kang matatanggap na bendisyon. Kung upo-upo ka lang, kung pahiga-higa ka lang, ang pagpapala ng Diyos, nilalayuan ang mga taong tamad at walang gustong gawin, ang mga nagpapalaki lang ng tiyan. Amen? Basahin niyo din po. In the book of Proverbs, it says, all hard work brings profit, but mere talk leads to poverty. The best way to start the year is by acting, is by doing something. Narinig po natin sa ating ebanghelyo nung pagkarinig ng mga pastol dito sa mabuting balita. Aba, agad nilang hinanap ang ating Panginoon, agad nilang pinuntahan, agad nilang nilapitan. At yung pagkakita nila, paano sila umuwi? Na may galak, na may tuwa, na may pagpupuri sa Diyos. Look at that. Their blessing came after that they have acted on hearing, listening to the good news. Ang dami sa atin, palaging nakikinig sa misa. Nagsisimba naman, linggo-linggo. Pero saan tayo nagkukulang? Diyan po, sa ating pagkilos, sa ating paggawa. Ngayon pong darating na taon, just focus yourself on one big act. Kahit na paulit-ulit,
makikita niyo po, mamumunga yung inyong kasipagan. Amen? Mga kapatid, huwag ka lang basta't managinip. Kailangan mo kumilos at huwag kang titigil hanggat hindi ka magtatagumpay, hanggat hindi mo nakukuha ang pagpapala ng Diyos. Amen? Pero pangalawa po, isang magandang paraan para simulan ang bagong taon na ito. Para ikaw din ay pagpalain, kailangan mong magbigay. Kailangan mong magbahagi. Alam niyo po ba kung ano ang sikreto ng matagumpay na buhay? Do you want to know the secret to a successful, wealthy, blessed, and happy life? Listen to this. Remember this. It is very simple and yet it is very helpful. Give. Magbigay kayo. Magbahagi kayo. Tumulong kayo. Baka hindi niyo po alam ito. Lahat po sa mga bilyonaryo, sa mga mayayaman na tao, they are givers. They are not only takers. And they are very generous in their giving. Sobrang dami ng kanilang binibigay. Nagpapasalamat sila dahil sa kanilang tinatanggap galing sa Diyos. Tingnan nyo man po, i-research nyo, ang mga bilyonaryo, may foundation palagi ang mga yan. Tumutulong po sa mga may sakit, nagpapagawa ng mga eskwela. Meron po silang mga scholars na mga pinag-aaral. Ang taong sobrang yaman, nararamdaman niya na siya ay pinagpapala ng Diyos. Alam niya, hindi lang para sa kanya ang kayamanan na yan. Alam niya, siya ay binibiyayaan ng Diyos para magbigay sa iba. Di ba? Ang ganda po ng kasabihan that when God blesses you, you should extend your table, not raise your walls. Tandaan niyo po yun. Biniyayaan ka, binigyan ka ng sobra-sobra. Huwag kang gagawa ng pader. Kasi pag tinaasan mo ang pader, natatakot ka na baka nakawan ka. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Kinukulong mo. At ano man ang nakakulong, di ba? Masisira, mawawala. Pero pag dinagdagan ka ng Diyos, anong kailangan mong gawin? Habaan mo ang lamesa mo. Ibig sabihin, welcome mo. Papasukin mo mga tao. Pakainin mo sila. Pag nakikita ng Diyos yan, lalo pang marami ang kanyang ibibigay sa iyo. Kaya nga po, mas marami pang bumabalik para sa mga tao na marunong magbahagi. When you give, the blessings multiply. Bakit po ang ating mahal na ina? Anong tawag sa kanya? She is blessed among women. Bakit ang turing natin kay Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Dahil binigay niya buong-buo ang kanyang sarili. Nung inanyayahan siya ng Diyos dito sa plano ng kaligtasan, ano ang sabi ng ating mahal na ina? I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang alipin. Sinasabi niya, Lord, use me. May that also be our prayer. Lord, use me. Dahil pag ginamit ka ng Diyos, pupunuin ka niya. Ang paggamit ng Diyos, hindi naman kamukha ng paggamit ng mga tao. Na pagkatapos ginamit ka ng mga tao, uubusin ka nila, iiwan ka nila, high and dry. Pero ang Diyos, yung mga ginagamit niya, hindi niya pinapabayaan. Iniingatan niya, pinagpapala niya. If you want more blessings, then be a blessing to other people. Amen? Mga kapatid, gusto mo bang maging the best ang taon mo, araw-araw? Then, act, work, and then give. Kagising mo pa lang sa umaga, isipin mo na ito. Paano kaya ako makakapagbahagi? Paano kaya ako makakapagbigay? Sino kaya ang mabebless ko sa araw na ito? Kwento ko lang po, may milagro po akong naranasan ngayon nakaraan na Pasko. Dahil po, nung Pasko, nagbigay po ako sa mga bata, lahat po na nagsisimba. Nagbigay po ako sa mga nagsaserve natin. Lahat po ng mga naglilingkod sa simbahan, binigyan ko po ng aginaldo. Tigi 100. Alam po nila yan. At meron po tayong mga higit na 500 na nagsaserve po sa simbahan. Mga nagkakanta, nagbabasa, mga nagpapasubo, Eucharistic minister, mga altar servers, lahat po, no exemption.
binigyan ko po sila. Imagine that. Mga 500 po, tig-100, that is already 50,000. Hindi pa po mabilang dyan yung mga maliliit na bata, binigyan ko rin po sila ng aguinaldo. Pero hindi po ako natatakot. Nakaubusan? Bakit? Kasi alam ko, God always provide. At hindi po ako nagkamali. Why? This is the miracle. Dahil nung Pasko, nung umaga, habang ako po ay nagbibigay sa mga bata, sa mga servers, meron pong isang follower, isang bisita, nilapitan ako. Binigay po niya, sabi niya, Father, pamasko ko po ito sa inyo. Naka-envelope. Please pray for me. So, I bless her. Pagkatapos, binulsa ko po. Pero pagkaalis na po, lahat ng bisita, lahat ng bata, binuksan ko po yung envelope. Alam niyo po magkano binigay sa akin? 100,000. Isang tao lang yun. Sumobra pa dun sa mga pinamigay ko. See? Yung nilabas mo, ibabalik ng Diyos, hindi sakto, sobra pa. That is the miracle of giving. Kaya, mga kapatid, huwag kang matatakot na kaubusan pag ikaw ay nagbibigay. Ang dami sa inyo, alam ko, araw-araw, kayod ng kayod. Napakasipag naman. Pero bakit kakaunti yung balik sa kanila? Baka naman, ang iniisip mo lang yung sarili mo. Baka masyado ka mahigpit sa hawak mo, sa kapit mo, dyan sa pera, dyan sa grasya na binibigay ng Diyos sa iyo. Apaw ang bendisyon sa buhay mo, kapatid, kung marunong kang magbigay at magbahagi. Amen? Di po ba mababasa din naman natin sa Biblia yan? That God loves a cheerful giver. So, don't say, wala naman ako maibibigay. Tapos ako, mahirap ako, marami akong utang. You always have something to give. And when you give with your heart. Give with joy, and God will bless you more. Be like a tree. Maging kamukha po kayo ng puno. Mga kapatid, maging puno ka ngayong taon na ito. Dahil ang puno, tandaan niyo po, kapag nagbibigay yan, pinipitas yung mga bunga. Mas marami pang tutubo at lilitaw na bunga. Pag ang puno, madamot, kakaunti lang ang bunga. At ganyan po sa tao. Pag ang tao mapagbigay, mas marami pa siyang grasya na matatanggap, mas marami pang pagpapala na darating sa buhay niya. Pero pangatlo at kahuli-hulihan po, isa din pinakamagandang paraan para umpisan natin ang bagong taon sa pamamagitan po ng pagbabasbas ng Diyos. Begin the year and every day with God's blessing. Ano po ang sabi sa Biblia? In the book of Psalms, that unless the Lord builds the house, the laborer works in vain. Kapatid, kaya napapagod ka na napapagod dahil hindi ka nagpapabasbas sa Diyos. Kaya pagod na pagod ka kasi ikaw lang ang mag-isang nagtatrabaho. Nauubos lang ang lakas mo pag hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen? Kaya nga po mga kapatid, sigurado marami naman po sa inyo haharap sa mga iba't ibang pagsubok ngayon darating na taon. Pero ito lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Kahit na gaano kahirap ang labanan, huwag kang susuko dyan sa problema mo. Sumuko ka sa Diyos. Dahil kapag natatalo ka sa labanan, anong ibig sabihin? Hindi para sa iyo ang labanan na yan. Kapag napaka-imposible na ng gera, ibig sabihin, para sa Diyos ang gerang yan. Remember this, my dear friends. In this coming year, when God gives you impossible battles, it means two things. Number one, that you are a tough soldier. You are a strong soldier of God. Ang mga pinakamahirap na labanan, binibigay ng Diyos sa kanya mga pinakamagagaling, pinakamalalakas na sundalo. But second, when you face difficult, impossible battles, God wants you to trust Him. Magtiwala po kayo sa Diyos. Na ang Diyos siyang lalaban para sa iyo. Kaya nga po, the third and best way to start the year is to surrender to God. Amen? As you begin the day, say, Lord, I surrender everything to you. Pagkatapos po ng araw, bago ka matulog, sabihin mo din, Lord, I surrender to you everything that has happened. Year 2025, year of the wooden snake.
Parang binibigyan po tayo ng babala nito, no? Wooden snake. May dalawa po maaaring ibig sabihin. May dalawa pong mensahe pinaparating sa atin. First, beware of snakes in your life. Ang mga ahas po, marunong magtago yan. Ang mga ahas, tuso yan. Ang mga ahas, makamandag yan, nakakamatay yan. Sa buong taon na ito, marami po kayong makakaharap, makikita, makakasamang ahas. Mukhang mabait, pero nanunuklaw pala. Pagtataksi lang kayo niyan. Hindi naman po ibig sabihin pag tahimik ang ahas, hindi ka nasasaktan. Ganyan din po sa tao. So be careful in trusting other people. Mag-ingat din po kayo doon sa mga karanasan nyo. Sa tingin mo, yan ay makakatulong sa'yo. But before you act, always pray. Magdasal po kayo. Kasi di mo alam, kalaunan, yan pala ang makakapagpahamak sa'yo. Amen? So approach everything in this coming year with caution. Hinay-hinay lang kapatid. Huwag po kayong magmadali. Because remember, haste makes waste. It is better to be slow and steady than to be fast and dead. Amen? Pero pangalawa, mensahe lang po ng susunod na taon. The coming year invites us to hold on to the wood. At ano po ba ang punong kahoy ng ating buhay? Yan po ay ang krus ni Kristo. Mababasa niyo po yan in the Acts of the Apostles. Sabi, ang tawag po sa krus ni Kristo is the tree where they hang Jesus. Kaya kapatid, kahit na maraming darating na ahas sa buhay mo ngayong paparating na taon, ang mabuting balita, nandyan pa rin ang punong kahoy, ang krus ni Kristo. Nauuna ang kahoy bago sa ahas. Ibig sabihin, nauuna palagi ang grasya, ang pagpapala, ang proteksyon ng Diyos kesa sa kasamaan, kesa sa kasalanan, kesa sa demonyo. Kaya nga po, pwede tayong mabuhay na may tuwa at may galak. Kasi alam natin, anuman ang ating mararanasan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen? At kung man masaktan tayo, tayo ay papagalingin niya. Tayo ay tutulungan niya. Kung man tayo'y mabibigo sa darating na taon, nandiyan ang Diyos para tayo ay itayo. Mas magandang paniwalaan ng susunod na taon ay isang taon ng pag-asa. That this year is a jubilee of hope. And remember, my dear friends, that hope does not disappoint. Basta't meron kang pag-asa, hindi ka mabibigo, hindi ka susuko. Kaya kapatid, para sa taon na ito, umasa ka. Yang utang mo, mababayaran mo na yan. Amen? Yang anak mo na matigas ang ulo, magbabago na yan. Yang iyong asawa na iniwang ka, na hindi kayo magkaintindihan, magkakaayos kayo. Yang pinapanalangin mo na visa, darating din yan. Aalis ka na, makakapagtrabaho ka na. Yang business mo, magte-take off na yan. Magsasucceed na yan. Yang iyong sakit, gagaling ka na. Yung hinahanap mo na Prince Charming, siyang lalapit sa iyo. Magkakaroon ka na ng love life. Yang lungkot mo, mapapalitan na yan ng tuwa. Let us believe this coming year is a year of grace, a year of hope. Huwag mong umpisa ng taon na ito sa lungkot, sa paghihinakit, sa pagdududa. Mas maganda, umpisahan mo sa pasasalamat, sa pananalig, at sa iyong pagsunod sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nakalapit sa Diyos, maniwala ka na ang grasya niya ay aapaw sa iyong buhay, sobra-sobra. Amen? Kaya po, sa inyo pong lahat, Happy New Year, at naway kayo pong lahat pagpalain ng Diyos. God bless you, God loves you, and may the good Lord take care of you throughout the year. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika at kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng mga tao at ang kanilang mga pamilya ay magtatamo ng tunay na panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magsikap para sa pagmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya sa mundo, naway patuloy na lumago sa paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon na aming Diyos, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mo ang mga taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan at kagalakan para sa aming lahat. Panatilihin mong nagkakaisa ang aming mga pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagmumula,
at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan, ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin si Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babahing lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Laurentino aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, kalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest sky, keeping it watching on the cloud is bright. Silent night, holy, but so tender in night. Sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami magsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang taon pong ito ay hindi lang Year of the Wooden Snake, pero para sa ating mga Katoliko, it is the Jubilee Year of Hope. Kaya nga, imbis na gawin nyo yung mga pamahiin na sinasabi ng mga kapatid nating Chinese, kung talagang kayo ay nananalig sa Diyos, uunahin natin na paniwalaan, sundin at isabuhay ang turo ng ating inang simbahan. Ang pinakamagandang gawin para ikaw at ang iyong pamilya ay mas pagpalain pa ngayong darating na taon ay kayo ay mag-pilgrimage. Binuksan na po ang mga simbahan para sa Jubilee of Hope. Meron po tayong mga Jubilee doors na inassign sa mga iba't ibang dioceses, iba't ibang parokya. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo, please research, look it up. Tingnan niyo po sa Facebook kung nasaan man kayo nakatira, kung saan yung mga Jubilee doors or Jubilee churches sa inyong mga lugar. And together with your family, please make a pilgrimage. Pray with your family. Yan ang mas magandang activity para kayo ay makatanggap ng pagpapala at ang tatanggapin niyo po ay tinatawag na indulgence. It is a special grace coming from God. Kung meron po kayong konting budget, I'm also inviting some of you to join me on a pilgrimage to Rome ngayong pong paparating na November 2025. Kung kayo po ay interested, please email me, message me sa aking pong Facebook account or sa ating email account at isa-send po namin sa inyo how you can join in this pilgrimage sa Europe. Kayo po ay sasama sa akin sa November 2025. Tayo po ay papasok doon sa mismong pintuan na binuksan ni Pope Francis doon po sa Roma. We would also receive a special grace and indulgence by making a pilgrimage to Rome.
O mga kapatid, tayo po ay sama-sama na maglakbay. At naway sa ating paglalakbay, ngayong bagong taon, mapuno tayo ng pag-asa. Dahil sa pamamagitan lang ng ating pag-asa at pananampalataya sa Diyos, diyan natin malalampasan na naman pagsubok, problema at suliranin ng paparating na taon na ito. Sa inyo pong lahat, I am praying for you. Please, keep the faith, keep on believing, and may the good Lord bless you and keep you. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos, lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama.